Supporters of former President Rodrigo Duterte claim his arrest on an ICC warrant is illegal. Among them is a former spokesperson of the Duterte administration, Harry Roque, who joins us tonight over the phone. Magandang gabi po, Attorney Roque. Magandang gabi, Ses, and welcome back. Unang-una, itong aksyon na mukhang it may happen anytime now or by tomorrow we may see the president already being flown to The Hague. Ano po ang masasabi ninyo tungkol sa napipintong aksyon nito ng Marcos administration? Well, unang-una, ito po'y labag mismo doon sa Rome Statute of the ICC. Dahil nakasaad po sa Rome Statute, kung makikipagtulungan ang lokal na pulis natin, ang PNP, sa pag-aaresto, sa bisa ng mandamiento de aresto na inisyo ng ICC, ang dapat ay dalin muna siya sa isang regional trial court. No? Kung doon magdidesisyon ng regional trial court kung dapat nga pa siyang ipadala sa The Hague. No? Yan po ay nakasaad mismo sa Rome Statute of the ICC. Hindi po yan automatic na gaya ng gusto mangyari ngayon ng Marcos administration na isakay siya sa eroplano at dali na sa Hague. No? Yan po ay paglabag na mismo ng Rome Statute. Pangalawa po, sa mulat-pula pa naman, kami po ay naninindigan na wala na po talagang jurisdiction ang ating International Criminal Court dahil natulog po sa pansitan yung prosecutor. Sang-ayon mismo sa Rome Statute, bagamat merong obligasyon na makipagtulungan, yung obligasyon po ay tatagal lamang sa isang taon matapos na magdeposito tayo ng instrument of withdrawal. Alam naman po natin na yung formal na investigasyon na sinimulan ng prosecutor ay nasa pangalawang taon na. No? At merong ang dalawang mahistrado sa appellate chamber ng ICC na nung dininig itong kasong ito na nagsabi na wala ngang jurisdiction. Kaya nga lang ang desisyon ay 3-2. Pero dun sa desisyon na 3-2, sabi rin ng tatlong mayorya, yung desisyon nila ay hindi desisyon tungkol sa jurisdiction. No? Dahil ang objection ng dalawang mahistrado ay no jurisdiction na dahil nakapagbitiw na nga tayo bago pa nagsimula ng preliminary investigation ang ICC. Ang sinasabi ng tatlo, mailalabas daw yung issue ng jurisdiction sa tamang panahon. At yan nga po ay dun sa tinatawag na confirmation of charges. Kayo, if you don't mind, Secretary Roque, kayo po ba ay nakikipag-ugnayan sa legal team ni dating Pangulong Duterte or nakausap nyo ba si Pangulong Duterte today? Well, mahirap po makausap ngayon si Presidente Duterte. Pero ako po ang gumawa ng isang petition for habeas corpus and for certiorari na ang maghahain ng petition for habeas corpus ay itong si Congressman Pulong. No? Kaya lang po, nagsarado na ang Supreme Court ng 4:30, hindi na po pwede mag-file. Pero meron pong naunang petition naman at na-receive 3 minutes before nagsarado ang Supreme Court ngayon, 4:27. Ito po naman yung petition for certiorari na hinain mismo ni Presidente Duterte. So yung habeas corpus petition po ay bukas ng umaga? Bukas ng umaga po yan dahil hindi na nga po nakaabot ng 4:30. So kayo po ay nakikipag-ugnayan sa mga kaanak ni dating Pangulong Duterte? Opo, at ngayon po, diretso po ugnayan natin pero kay VP Sara po. No? At lahat po ng mga papeles ay napirmahan na at yan po ay isasampa na lang sa hukuman bukas. Pagbukas ng Supreme Court. Parang ang hirap po ng remote control itong ginagawa ninyo. Nasaan po ba kayo? Wala po ako sa Pilipinas pero yung petition pong kasi yan matagal nang nakahanda. Dahil ako po, ni minsan, hindi ako nagpaninlang doon sa sinabi ni Presidente Bongbong na hindi siya makikipagtulungan sa ICC. May mga mga kasama sa Duterte camp na naniwala doon sa pagsisinungaling ni Marcos Jr. No, na hindi siya makikipagtulungan, di umano dahil ito ay labag sa soberenya at jurisdiksyon ng Pilipinas. No? Pero ako sa mulat-mula alam ko, hindi siya nagsasabi ng totoo. Kaya ngayon, I can say, I told you so. Are you not coming home to the Philippines? Well, ang importante po depende po yan kung saan dadalhin ang Presidente Duterte. Kung sila po ay magtatagumpay sa gusto nilang gawin at gusto po talaga nilang ilipad ngayong gabi mismo ang Presidente dahil yan po ay pamamaraan nila para hindi na makialam ang Philippine Supreme Court. No? Pero sa aking tingin, natatakot nga sila na kung makikialam ang Philippine Supreme Court, kinakailangan sagutin din ng Korte Suprema ng Pilipinas kung ang mga Pilipinong Korte pa ay bukas, handa,
at may kakayahan na mapanagot ang ating Presidente Duterte dito sa Pilipinas. Attorney, At sa aking palagay. Yun na nga po yung tanong, what happens if the President boards that plane on the way to going to the Netherlands? Where will you seek legal recourse? Well, ang legal recourse na po dyan sa ICC mismo. Yun po yung sinabi ng tatlong majority judges dun sa ICC nung sinabi nila na yung decision nila na allowing the prosecution to continue with the preliminary investigation is without prejudice to the issue of jurisdiction. So, i-raise po yung depensa na yan kung magtatagumpay sila na dalhin si dating Presidente Duterte sa The Hague doon sa pre-trial chamber pagdating po ng confirmation of charges. Okay, pero ano yung chance no na maaring maunsyami yung kanyang pag-alis ngayong gabi? We know two sides are working very hard, no? Each, yung isa gusto siyang umalis na, yung iba gusto siyang magstay para mahantay yung desisyon ng Supreme Court. Best guess, Attorney Harry, Sec, anong tingin ninyo ang magyayari? Likely? Well, sa akin po, yung aking petition kasi hindi umabot ng 4:30, no. Yung isang petition umabot ng 4:27, no. So 3 minutes before closing natanggap. Kaya lang wala na ngamang sapat na panahon para mag-akto ang Korte Suprema beyond na nagkaroon na ng special raffle, no. At by now, hindi lang natin alam kung sino ay meron ng punente ang kasong 'yan, no. So sa tingin ko hindi imposible na nagkaroon na ng desisyon, no, kung mag-i-issue ng TRO. Kaya lang, sarado ng opisina, wala na mag-aanunsyo ng desisyon na yan dahil alam naman natin, ang Korte Suprema ay nagsasalita lamang sa pamamagitan ng kanilang mga order at decisions. Hindi ba dapat hantayin muna no, yung magyayari dito sa Pilipinas kasi base din doon sa Rome Statute, correct me if I'm wrong, Attorney, na dapat yung court na mag-execute doon sa bansa, yung rules ng bansa yung mag-a-apply pati doon sa aresto. At yun nga, may issue pa ng extradition. So pwede ba yung, kumbaga, ma-technical kung sakaling makalipad na nga ang dating Pangulo? Well, yan nga po ang pagkakamali ng gobyerno. Sa kagustuhan nilang mawala ang tinik sa kanilang buhay na si Rodrigo Roa Duterte, minamadali nila at hindi nila sinusunod mismo yung nakasaad sa Rome Statute. Ulitin ko po hindi po automatic yan ay sinasagay sa eroplano at pinadadala sa The Hague. Dadalhin pa po muna yan dapat sa lokal na hukuman. At kung paano magdinig ang RTC ng isang extradition case, ganyan din po ang dapat gawin ng RTC dahil ito naman pong warrant of arrest ng ICC, ang visa lang yan para extradition, request for extradition, no? At siyempre, isa rin sa issue na kinakailangan sagutin ng lokal na huwes na RTC pa lamang, kung meron pa ba talagang jurisdiction yung korte na humihingi sa pagkatao ng nasasakdal na si Rodrigo Roa Duterte. There are those who hold the contrary view that once the government, well, it's a political decision, but if the government cooperates with the ICC or Interpol, then an arrest means that the former president can be brought to The Hague in the Netherlands. Hindi po yan kasi meron pong express provision ng Rome Statute at dapat iharap ang nasasakdal matapos mahuli, assuming na nakipagtulungan sila. Kasi yung issue ng pagkakatulungan, yan ay issue na dapat sagutin sang-ayon sa batas ng lokal na bansa. At ang paninindigan nga natin, wala nang obligasyon makipagtulungan kasi hindi na nga tayo miyembro. Pero matapos makipagtulungan at inaresto nga ang tao na hinahanap ng ICC, nakasaad sa Rome Statute mismo, dapat dadalhin muna ang pagkatao ng taong yan sa lokal na hukuman. Dahil parang extradition nga yan, hindi naman po pwede na yung warrant of arrest na issued abroad, magkakaroon kagad ng visa rito. Kumbaga, kinakailangan i-implement ng local court yung desisyon ng ICC na nakipagtulungan ng gobyerno ng Pilipinas. So hindi po automatic yan at yan po ay mayroong express provision ng Rome Statute. Hindi ko po kasalanan kung itong mga abogado ng gobyerno ay hindi masyado kabisado kung anong nakasaad sa Rome Statute, no? Pero tayo naman po ay nag-aral dyan at yung ating karagdagang pag-aaral sa ICC ang dahilan kung bakit tayo naman po ay napasama sa list council ng ICC. Aantabayanan na lang namin po yung inyong habeas corpus petition if it will not be deemed moot and academic. Marami pong salamat, former presidential spokesperson, Attorney Harry Roque.